Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Welcome po sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang magbubulay, magninilay, mag-aaral po ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood, nakakapanood at makakapanood po ng live stream na ito sa kapurihan po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sumandali. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon at tayo po ay samahan niya sa pag-aaral po ng kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. As we say, Father, we praise you, we honor you, we love you, we magnify your name, Father, we magnify your name, Jesus, we magnify your name, Holy Spirit, we maximize your name, Father, we maximize your name, Jesus, we maximize your name, Holy Spirit, we honor you, Father, we honor you, Jesus, we honor you, Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, dinadakila, sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha, truly you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala, na amin pong nagawa, naisip at nasabi, sinasadya man po o hindi, patawarin po kami. Sabi mo, saan man may 2 o 3 nagkatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, pagpapala. Salamat po sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa sa buhay po ng bawat isa. At pangunahan mo po kami sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Nawa po ito'y tumimo sa aming puso, isipan, damdamin, kalooban at buhay upang magamit po namin sa aming buhay pagdilingkod, sa aming buhay pananampalataya sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon at sagot sa aming po mga dasal at panalangin. To God be all the glory. In Jesus' mighty and powerful name, we pray. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging po sa lahat ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Welcome mga ka-wonderful, ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat na mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong nanonood at sumusuporta po sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat sa inyo pong mga buhay, mga magulang ko at mga kapatid. Can you say Amen? So napakaganda po ng ating pagninilay-nilayan. Nung nakaraan na tinalakay po natin ang
subject matter patungkol po sa we need to overcome. Hallelujah. Itong mga pagsubok, mga kaganapan po sa buhay po natin, at tayo po ay nagbalik sa tinatawag kong basics. Hallelujah. So itutuloy po natin ito, at dito po ako nililid ng Panginoon kasi pagpasok po ng buwan ng Oktubre, talagang sinasamahan po tayo ng Diyos. Kami po sa Jesus is Wonderful Ministry at sa New Life Community, alam nyo naman po, meron kaming tinatawag na corporate prayer tuwing alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, at 9:30 po ng gabi, bukod sa kanya-kanyang mga personal prayer na ginagawa. Kaya pag sumasapit po ang oras ng 9:30 ng gabi, nililid po ang abang lingkod na ito. May sumasabay po sa akin ng mga kabataan na nag-undergo po sa discipleship. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Isa na dyan si Brother Elmer, maging sila Sister Jessa, at yung iba pang mga kabataan na gustong sumabay sa akin. Kasi pag nag-start na yung 9:30, inaabot na po ang abang lingkod ng 4 hours. Sabi ko nga po sa inyo, dito ko dinadala ng Panginoon 4 na oras na pananalangin nitong pagpasok po ng buwan ng Oktubre tuwing 9:30 ng gabi. So natatapos po ako ng 1:30 po ng madaling araw. Kaya ito yung ating magiging subject matter. Ngayon lang po talaga ako magtatapik o magninilay ng ganito pong subject matter, mga magulang, mga kapatid. At syempre po, ating pong palalawigin ito. Itong temang ito. Okay? So kunin po ninyo ang inyong mga Bible, gadgets, ang inyong mga cellphone, laptop, hallelujah, ang inyong mga computer, purihin ng Panginoon, na meron pong laman ng salita po ng Diyos, notebook, notepads, at pag-aralan po natin itong subject matter na ito. Purihin ng Panginoon. Mahirap pong gawin o mahirap pong ipangaral ang isang bagay pag hindi naman po isinasabuhay. Lalabas po niyan, superficial. Itong magiging talakayang ito, kung ito po ay hindi ko ginagawa o hindi natin nagagawa sa ating pong buhay pananampalataya sa Diyos. So narito po ang ating magiging titulo o title, subject matter, God's idea. At hindi lang po ito God's idea, ito po ay good idea na nagmumula po sa salita ng Diyos. At narito po, push, P-U-S-H, push mo lang yan. Ayan, purihin ng Panginoon. Push mo lang yan. Ano ba yung push? Pray until something happens. Pray until something happens. Mo lang yan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At narito po, open your Bible, Luke 18 verse 1. Luke 18 verse 1, isang babae na lumapit sa isang hukom na walang takot sa Diyos, hindi po nagbibigay ng pitagan sa mga tao. Hallelujah. At narito po ang panimula ng pagbasa. 1 verse lang po aking gagamitin. Bagay na bagay ito sa ating subject matter ngayong umaga, ngayong hapon. Baka naman yung iba sa inyo, alam ko na yan brother, alam ko na yan pastor, how do you know?
Hindi nyo naman alam itong ginawa kong topic. Maaari may mga idea kayo, may mga nalalaman kayo tungkol dito. Pero itong ginawa kong subject matter na ito, ang Diyos lang at ako ang nakakaalam. Hallelujah. Kaya hindi nyo pa ito alam. Bagamat alam nyong talagang kailangan magdasal o mag-pray. Tama po ba ako dyan, my brothers and sisters in Christ? Can you say amen? So narito po, Luke 18 verse 1. Ano ulit yung ating magiging subject matter? God's idea o title, push, P-U-S-H, pray until something happens. Mo lang yan, ha? Mo lang yan. Purihin ng Panginoon. At ang sabi po ay ganito, at sinalitaan niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lulupaypay. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to be faint. My brothers and sisters in Christ, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, talinhaga, ang ginamit ng Panginoon sa talatang ito na ating pong binasa, parabola, sa salitang Griego, talinhaga, parabola, para, di ba, pag sumakay ka ng jeep, ang sasabihin mo sa mamang driver, para, pray ng Panginoon. Bola, kasi yung bola, hinahagis. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ito po ay nangyayari sa araw-araw ng ating buhay at sa mga sandaling ito, inihahagis po sa atin ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso, sa ating isip, sa ating diwa, damdamin, kalooban at buhay, sa pangalan ni Jesus. Kasi talaga namang araw-araw meron nagpe-pray sa Diyos at marahil kasama kayong lahat dyan, di ba? Tayong lahat ay kasama dyan, mga magulang, mga kapatid, kung tayo'y mananampalataya ng Panginoon. Can you say amen? Tita Presi Totanes, Nanay Emi Cabreros, Ate Doris Gulingay, Mami Glo Manalastas, Ate G, at sa inyo pong lahat, mga magulang ko at mga kapatid, sa Jesus is Wonderful Ministry, sa New Life Community, at sa mga kapwa ko po lingkod ng Diyos, na lagi pong nanonood at sumusuporta sa gawain ito, sa iba't ibang mga churches, community ministry, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Alam naman nating lahat na prayer is a conversation with God. Kaya nga po sa ating pagbasa ay nagbibigay po ng paalala o ng admonition ang ating mahal na Panginoon sa sulat po ni San Lucas. Ano yung admonition? Ano yung paalala po ng Panginoong Hesus sa atin o sa mga tao na kanyang kinakausap dito po sa ating pagbasa? Na ang sabi po ay na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lulupaypay, not to be in faint. Para hindi tayo manglupaypay, hindi tayo manghina, hindi tayo manlumo, kinakailangan nating magdasal. Kinakailangan nating manalangin sa Diyos kasi more prayer, di ba? More power. Can you say amen? So gaya ng sinabi ko sa inyo, ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos. We pray hindi para masunod ang kalooban natin.
kundi upang masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? So keep on praying, my brothers and sisters in Christ. Pagdating sa larangan ng panalangin, walang pwedeng graduate, walang pwedeng magtapos. At sa panalangin, tenacity is the key to victory. Oh, purihin ng Panginoon. Tenacity is the key to victory. Yan ay sa larangan po ng panalangin. Yan din po yung ginawa ng babaeng humihingi ng hustisya sa isang hukom. Pag tinuloy-tuloy po natin ang pagbasa mula po sa verses 1 to 8 ng Luke 18, ito pong hukom na ito, wala pong takot sa Diyos. Walang pinapipitagang tao. Ibig sabihin, hindi siya marespeto sa tao, hindi niya nire-respeto yung kanyang kapwa. Kaya, lagi ko pong ipinapaalala sa inyong lahat o ipinapaalala sa atin po ng Diyos sa pangalan ni Jesus, my brothers and sisters in Christ, gaya ng babaeng ito, gaya ng sinasabi ng Panginoon, kinakailangan po nating magdarasal tayo parate. Prayer should be a grateful, guarded, grandest habit of life. Ulitin ko ha. Prayer should be or it must be a grateful, guarded, grandest habit of life. Yan po yung tinutukoy sa sulat ni San Lucas na kinakailangan po nating i-apply sa araw-araw po ng ating buhay, mga magulang at mga kapatid. Can you say amen? Alam po ninyo, prayers and wishes will be answered by God if we continue to abide, remain, or stay in Him. Itong ating mga panalangin, itong ating mga minimithi sa buhay na ito, ay sinasagot po ng Diyos kung tayo po ay magpapatuloy na manatili sa Kanya. Sabi po yan ng John 15 verse 7, hindi ba? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given unto you. Kasi nga po sa John 15 verse 5, apart from Him, apart from Jesus, apart from God, we cannot do anything, or we cannot do, or we can do, or rather, we cannot do nothing. O, purihin ng Panginoon. Nabulol pa ako dun. Hallelujah. Diba? Oh, apart from Him, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. Kaya dapat ongoing ang relationship natin sa Diyos. Kasi relationship with God is not a one-shot affair. Relationship with God is not a one-shot affair. In the same manner, ganun din sa prayer. Dapat ongoing ang prayer natin sa Diyos. Tama po? Can you say amen? Sister Maura Kasi Kasunkad. Ayan, purihin ng Panginoon. O, nakita nyo? Hallelujah. May mga kapatiran tayo na talaga pong nakikiisa sa gawain ito, sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen? So, narito po, truths to ponder. Truths to ponder. Mga katotohanan na dapat po nating isa puso, isa isip. Mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan, ha? Brother Reich, Paring Reich, para mas lalo pong mapaigting
mga magulang at mga kapatid, ang ating buhay, pananampalataya at buhay paglilingkod sa Diyos sa aspeto po ng pananalangin o sa larangan ng pagdarasal. Number 1, let us draw near to God in prayer. Let us draw near to God in prayer. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Him. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y kumukupkop sa inyo. Papaano tayo magkakast? Papaano natin ipagkakatiwala ang ating mga kabalisahan o pangangailangan o problema sa buhay na ito? Siyempre po, sa pamamagitan ng tinatalakay natin ngayon. Panalangin, mga magulang, mga kapatid. Amen? Itong talatang ito ay invitation to prayer. Inulit ko itong talatang ito sa 1 Peter chapter 5 verse 7 ay invitation po ito para sa lahat upang tayo'y lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos at ipagkakatiwala natin sa Kanya itong mga kabalisahan natin sa buhay. Ano gagawin natin? Siyempre magdarasal tayo kay Lord. Tama po, mga magulang, mga kapatid. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan po napapabayaan nating ipagkatiwala lahat ng bagay sa Diyos Nakakaligtaan natin di ba? Na ibigay, idulog, ilapit lahat sa Diyos. Itong mga kabalisahan natin sa buhay na ito. Blessed afternoon po, Pastor, at sa lahat, sabi po ng ating kapatid na si Sister Rebecca S. Guerra Tamayo. Ganon din po sa inyo, Sister. Hallelujah. Amen? Bakit kailangan natin gawin ito? Na lumapit tayo sa Diyos pamagitan ng panalangin. For us to have comfort upang bigyan tayo ng kaaliwan and satisfaction sa buhay na ito. So tell the Lord all that is on your mind. So tell the Lord all that is, hallelujah, on your mind. Sabihin mo lahat kung ano yung mga nasa isip mo. Leave it all in God's hands. Ipagkatiwala natin, bigay natin lahat sa kamay ng Diyos. Can you say amen? Ask the Holy Spirit to comfort us, to enlighten us, to encourage us. Humingi rin tayo sa Espiritu Santo o lumapit din tayo sa Banal na Espiritu Santo para bigyan tayo ng kaaliwan, mabigyan tayo ng kaliwanagan, mabigyan tayo ng tinatawag na pampalakas ng ating kalooban, pampatibay ng ating kalooban. Amen? Kaya lapit lang tayo sa Diyos. Kaya nga yung title natin, push mo lang yan. Itutulak natin, idudulog natin itong ating mga dasal at panalangin sa Diyos hanggang sa mayroong mangyari sa panalangin natin sa pangalan ni Jesus. Tama po. Bible po may sabi, James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and God will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos, at ang Diyos ay lalapit din sa inyo, lalapit din sa atin. Ano ibig sabihin? Trust that we are secure in our omniscient, omnipotent, omnipresent, and omnibenevolent God. Hallelujah! Magtiwala tayo sa ating buhay na Diyos na bigyan tayo ng seguridad dahil
siya naman ay makapangyarihan, hindi ba? Sa lahat. Siya naman ang pinakamarunong sa lahat. At yung presensya niya ay laging sumasa atin. At yung biyaya ng Panginoon ang siyang magbibigay ng tulong, ng gabay. Hallelujah. Can you say amen sa ating mga buhay? Let your faith be bigger than your fears. Kinakailangan yung ating pananampalataya mas malaki kaysa sa ating mga takot. Di ba? Narinig mo yon, Brother Mervin? Amen? Narinig mo yon, Tita R? Minsan nauunahan tayo ng takot nauunahan tayo ng kaba, nauunahan tayo ng panghihina, ng panglulupaypay. Kaya nga ini-encourage tayo ni San Lucas not to be in faint. Not to be in faint. Sabi niya sa ating pagbasa. Na hinihikayat tayo na magdasal parati. Manalangin parati. Di ba, Brother Robert Cabagnot? Amen? Listen to this. Nothing can shake those who are secure in God's hands. Nothing can shake those who are secure in God's hands. Walang sino man na mayayanig, hallelujah, doon sa mga taong mayroong seguridad sa kamay ng Diyos. Narinig mo yon, Brother Christian? Ngayon, si Brother Christian, purihin ng Panginoon. Lagi nang nanonood yan sa live stream. Siguro pangatlo niya na ito. Nababasa ko na yung pangalan niya. Kasi masaya si Brother Christian kagabi sa gawain namin Masayang masaya itong lingkod na ito Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya ang sipag-sipag niya ngayon na manood sa live stream ng abang lingkod na ito. Narinig po ba ninyo yun, mga magulang at mga kapatid? Ulitin ko yung sinabi ko Hallelujah. Sabi ni Brother Robert, nice one, Boss Christian. Purihin ng Panginoon. Ano ulit yung aking sinabi? Pag tayo ay mas malaki ang pananalig natin kaysa sa mga takot natin, lalo na pag nananalangin tayo at lumalapit sa Diyos. Ito, ulitin ko ulit. Nothing can shake those who are secure in God's hands. Because the perfect cure for all kinds of negativity is to trust God. Hindi ba? Can you say amen? Hindi lang yun. The perfect cure for all kinds of negativity is to draw near to God in prayer. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Ate Cecil, Ate Adele, Ate Evelyn, Brother Mervin. Sabi nga ni King David sa Psalms 62 verses 1 to 2. Open your Bible. Sabi ni Haring David, sabi ng isang hari, hallelujah, 62 mula sa talatang 1 hanggang 2 ay ganito. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Prayer dito Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Kaya nga sabi ko sa inyo purihin ng Panginoon, nothing can shake those who are secure in God's hands. Ayan ang dasal at panalangin ni King David. Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga mga magulang, mga kapatid, wag tayong manghihina,
wag tayong mapapagod, wag tayong manglulupaypay sa aspetong ito o sa larangang ito na ating tinatalakay sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, eto talaga ang ginagawa naming mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life Community. Oh, listen to this. Fervent prayer is a must for all of us. Fervent prayer is a must for all of us. Ano ba yung fervent prayer? Yung maningas na pananalangin. Maningas na pananalangin. Walang patid na pananalangin. Ayan. Kaya nga nag-e-extend ang abang lingkod na ito 9:30. Biro nyo, 9:30 ng gabi hanggang 1:30 ng madaling araw. 4 hours. Hallelujah. At lahat po kayo, pinagpe-pray namin ng mga taga Jesus Wonderful Ministry, taga New Life Community, lahat po kayo. Kayo po na mga nanonood sa akin sa live stream, pinagpe-pray ko po kayong lahat sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya manalangin po tayo ng taimtim sa Diyos. Yun, taimtim. Purihin ng Panginoon. Nadali natin yung pinakamalapit na Tagalog word. Taimtim na pananalangin. O, di ba? Mami Gloma Nalasta, Sister Rebecca Tamayo, purihin ng Panginoon. Prayer should be made without ceasing. Prayer should be made without ceasing. Walang tigil, walang patid. Kaya nga meron tayong personal prayer, meron din tayong corporate prayer. Hallelujah. Sabi ng Bible yan 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang patid. Ayan, ang Tagalog word. Magsipanalangin kayong walang patid, kaya walang mapapatid. Pagdating sa larangan ng panalangin, wala pong mapuputol dyan. Sabi ni Sister Rebecca Esguera Tamayo, thank you po, Pastor. Salamat din po sa inyo, Sister Rebecca. Salamat sa mga comments po ninyo. Yung mga comments na yan, hallelujah, ay isang indikasyon na kayo pong lahat, na tayo pong lahat, ay nagbibigay ng papuri, ng pagsamba, ng pagdualhati sa Diyos. Di ba? Sa pangalan ni Jesus, kaya maraming pong salamat. Yung mga comment na yan, nakakapag-encourage po yan O comments, nakakapag-encourage po yan sa akin bilang mangangaral, bilang tagapagturo ng salita po ng Diyos. Di ba? So ano gagawin natin? Again, fervent prayer is a must for all of us. Maningas at taimtim na pagdarasal o pananalangin. Bakit kailangan natin gawin yan? Because the Bible says so. Because God says so. Ang Diyos ang may sabi, ang Panginoong Yesus ang may sabi, ang Biblia ang nagsasabi. So all we have to do is to apply it sa ating mga buhay, di ba? Tama po. Gayong ito ay sinasabi ng Panginoong Yesus sa atin, ng Diyos sa atin, ng banal na kasulatan, gawin natin. Purihin ang Panginoon. Ito nga po yung ginawa ng church ng si Saint Peter ay next in line. Ipapapatay na po siya ni Haring Herodes. Sa Book of Acts, chapter 12, verses 1 to 11. Open your Bible. Ito yung ginawa ng iglesia, ng ecclesia. Iglesia, church. Nung si Pedro ay next in line ng ipapapatay ni Haring Herodes, kasi si Santiago, pinatumba na ni King Herod. Natuwa yung mga tao sa ginawa ni King Herod. Hallelujah. Dito sa isang lingkod na ito, kaya next in line na si Peter.
Itutumba na si Pedro dito eh. Hallelujah. Grabe, no? Itutumba na, ipapatumba na ni King Herod. Ano ginawa ng church? Di basahin natin, ha? Acts chapter 12, verses 1 to 2. Totoo ba, brother? Totoo ba, pastor? Time-team silang nanalangin, maningas silang panalangin. Di basahin po natin. Sundan po ninyo ko, Gawa. Kabanata 12. Talatang 1 hanggang 11, pero iksian lang po natin. Gawa, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 5. Sabi po rito, nang panahong ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ng ilan sa iglesia. Biro nyo, si King Herod dito, pinapahirapan yung church, yung ecclesia o iglesia, at pinatay niya sa tabak si Santiago. Biro mo, tinumba niya si Santiago. Naku po, tinumba niya si Santiago na kapatid ni Juan. Itong Boanerges, isa sa mga Boanerges, Sons of Thunder, hallelujah, na si Santiago, tinumba. Sa salitang mundo, tinumba. Purihin ng Panginoon. Pinatay. At nang makita niya ito'y ikinatuwa ng mga Hudyo. Biro nyo yan, natuwa yung mga Hudyo. Ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang libadura. So next in line, para patayin, para itumba si Peter. Verse 4, at nang siya'y mahuli niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan. At siya'y ibinigay sa 4 na tiga-4 na kawal upang siya'y bantayan. 4 na tiga-4. 4 times 4 equal 16. 16 po yung bantay. Brother Man Langanda. Brother Man Langanda. 16 yung bantay ni Peter. Paano ka makakalaya? 16 yung bantay mo sa loob ng bilangguan. Praise the Lord. Na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Listen to this, verse 5. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Tama naman pala. Si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa kanya. Peter therefore was kept in prison. So, ikinulong, ibinilanggo. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Kita nyo? Yun yung fervent prayer. Yun yung maningas na pananalangin, walang patid na pananalangin. Ano nangyari? Sige, tuloy natin. May oras pa ba ako? Meron pa. Tuloy natin. Verse 6 to the following verses. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal at nagagapos ng 2 tanikala, at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangababantay na bilangguan o ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon. Ayan, merong divine intervention. Kasi yung church, yung iglesia, yung ecclesia ay taimtim na nananalangin. Sabi ni Pastora Seni, ayan, laging nanonood itong pastora na ito eh. Magandang hapon, Sister Seni. Siya po ay pastora, biro nyo. Nanonood sa atin sa programang ito, kapurihan po ng Diyos. Hallelujah. Ituloy po natin. Ano po nangyari? Again, verse 6. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes ng gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 tanikala, at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel. Again, merong divine intervention, theophany. Theophania. Ayan, theophany sa wikang Ingles.
God's physical manifestation in a physical form. God's physical manifestation in a physical form. Ang Diyos ay nagpahayag sa katauhan ng isang anghel. Ayan. O rather, sa pamamagitan ng isang anghel, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Yun po yung theophany, theophania, meaning, nagpamalas ang Diyos. Hallelujah. Nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Hallelujah. Ano po nangyari? Ituloy natin. Purihin ang Panginoon. At lumiwanag sa isang ilaw sa silid ng kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali, at nangakalag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Ano ba itong mga kaganapang ito o itong mga pangyayaring ito? Habang nagdarasal itong church, itong iglesia, itong eklesiya, merong intervention ng isang anghel. Ayan, purihin ang Panginoon. At doon sa silid ni Peter ay nagkaroon ng liwanag. Hallelujah! Kung ikaw nasa dilim ng buhay mo, salamat kay Lord. Meron nagpe-pray sa iyo, meron nagpe-pray sa atin. Kasama ko kayo ipapanalangin, mga magulang, mga kapatid. Diyan sa madilim na bahagi ng buhay mo, harinawang sa pangalan ni Jesus, mag-manifest ang Diyos sa inyong lahat. My brothers and sisters in Christ, daluyan kayo ng liwanag, daluyan kayo ng kaliwanagan. Purihin ang Panginoon, magpahayag ang Diyos sa inyo. Hallelujah! Gumamit ang Diyos ng tao o anumang bagay. Praise God. Kung anghel man yan, brother man langanda. Hallelujah! Purihin ang Panginoon para matugon tayo, masagot tayo sa ating mga dasal at panalangin, gaya ni Peter. Pero ano ulit yung ginagawa ng mga kapatiran? Nagdarasal sila kay Pedro. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos pag meron nagpe-pray sa atin. Alam po ninyo, dapat magbigay tayo ng gratitude sa kahit sa kanino man. Mag-thank you tayo. Salamat brother Salamat sister. Pinagpe-pray mo ko Pinasasalamatan ko po kayo na nagdarasal po sa aming mga kapwa ko lingkod. And vice versa. Di ba? Tama po. Natanggal yung tanikala sa kamay ni Peter. Paano mangyayari yun? May bantay. Naalis yung tanikala. Nandyan po yung tulong ng Diyos Kasi nga, merong mataimtim na nananalangin kay Pedro. Merong maningas na nananalangin kay Pedro. In the same manner, ganun din sa atin Pag merong maningas na nananalangin sa atin sa isa't isa, hallelujah, narinig mo yon, Sister Seni, Pastora Seni? Purihin ng Panginoon, I tell you this, signs, wonders, miracles, provision, manifestation, giftings, healing, and so on and so forth will happen. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ano yung prerequisite? Ano yung protocol? Kinakailangan, fervent prayer is a must for all of us. Yun ang protocol. Yun ang protocol. Maningas tayong magdarasal sa Diyos. Taimtim tayong magdarasal sa Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo nag-e-extend ang abang lingkod na ito ng oras. 9:30 ng gabi hanggang 1:30 ng madaling araw. 4 hours. 4 hours. Mahirap i-preach ang isang bagay pag hindi naman ginagawa ng lingkod ni Lord. Uulitin ko, superficial lang labas niyan. Nagkakaintindihan po? Mga magulang, mga kapatid, pero dahil ginagawa naming mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, itong mga kabataan na sumasabay sa akin sa panalangin, nag-e-extend ng oras, sinasabayan nila ako hanggat kaya nila. Hallelujah. I tell you this, ay naku po, mangyayari.
mangyayari, makakalag ang mga tanikala sa buhay mo. Makakalaya ka sa sakit, sa karamdaman, makakalaya ka sa problema dyan sa buhay mo. Dadaluyan ka ng biyaya ng Panginoon. Dadaluyan ka ng patnubay, ng gabay, ng intervention, ng tulong ng Diyos, mga magulang ko at mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, amen? So, ano nangyari? Verse 7, ituloy natin. O verse 8, ituloy natin. Hallelujah! At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga panyapak. At gayon ang ginawa. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. O yan, inutusan na ng angel si Peter. O, inutusan na, nagbigay na ng instruction ng anghel sa katauhan ni Pedro. Ay kasi malaya na siya dito eh. Purihin ang Panginoon. Wala nang barriers. Wala nang hahadlang pa. Ikaw ba naman ang samahan ng anghel ng Diyos? Hallelujah. Eh sino ang laban sa iyo kung ang Diyos ang panig sa iyo, hindi ba? Tama po, mga magulang, mga kapatid. Kahit marami pang bantay kay Pedro, o itong anghel na ito, hallelujah, sapat na, praise the Lord, na talagang magiging malaya o malaya na si Peter. Yakang-yaka na ng angel na ito. Kahit ilang bantay pa yan, kahit 16 na bantay pa yan, o panis yan, hallelujah, sa anghel na inutusan ng Diyos para palayain o makalaya ang kapatid na si Peter sa ating pagbasa. O ganon din po sa atin eh. O, di ba? Kasama yan sa Psalm 91. Itong mga anghel ng Panginoon, kasama yan eh. Uutusan ni Lord yan para i-deliver, para ibigay yung sagot sa iyong pagdarasal at panalangin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Siyempre, sa pangalan ni Jesus. Amen! O, di ba? Ano pang hadlang dito? O, ituloy natin. Verse 9. Pero kinakailangan, pag ang Diyos nagbigay ng instruction, gaya ng ginawa ng anghel kay Peter, susunod din tayo kay Lord. Kasi yung anghel, nang binigyan niya ng instruction si Peter, sumunod si Pedro eh. Sumunod si Pedro eh. Ano ulit yung instruction? Nasa verse 9, sabi rito, hallelujah. O verse 8 pala, sorry. Sabi rito, magbigkis ka, itali mo ang iyong mga panyapak, at gayon ang ginawa niya. So yun ang instruction. Malinaw. Magbigkis, itali ang pangyapak. At sinabi sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit. At sumunod sa akin. Pinasuot yung damit, tapos sabi ng anghel kay Peter, sumunod ka sa akin. Ano ginawa ni Peter? Diba sabi dyan, gayon nga ang ginawa niya. Kita nyo? Ganon din po sa atin. Susunod lang po tayo sa instruction ng Panginoon. Susunod din lang po tayo sa instruction ni Lord. At kasama sa instruction ng Diyos sa atin ngayon, fervent prayer, maningas na panalangin. Hallelujah, time team na pananalangin sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Verse 9. At siya'y lumabas at sumunod. Ayan, lumabas na si Peter kasi nga sumunod siya. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang sa isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. Biro nyo yan, pag meron palang nananalangin o yung chain, yung tanikala, yung kadena nawawala. Tapos yung pintuan sa bilangguan kusang nagbubukas. Ano ang ibig sabihin niyan, mga magulang at mga kapatid? Ganon din sa buhay natin eh. Yung mga tanikala sa buhay po natin, mga magulang at mga kapatid, talaga nga naman pong makakalagyan, mawawala yan, maaalis yan. Sa pangalan ni Jesus, as we obey, as we follow God, as we obey His instruction, purihin ng Panginoon, as we obey His commandments, I tell you this, kalag, tanggal ang mga kadena, sa buhay nating ito, kahit ano pa yan, sa pangalan ni Jesus. Tama po. Tapos yung pintuan ng bilangguan, kusang bumukas. Ganon din po sa atin. Yung pintuan ng langit, magbubukas po yan.
Magbubukas po yan. Hallelujah! Habang tayo'y time-team at maningas na mananalangin sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Hindi nga makapaniwala si Pedro dito eh. Hindi makapaniwala. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 10. At ng kanilang maraanan na ang una at pangalawang bantay. Biro nyo yan, dinaanan lang nila yung una sa pangalawang bantay. Sabi ko nga po sa inyo, if God is for us, who can be against us? Kung kasama natin ang Diyos, sino laban sa atin? Kasama ni Peter ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Inuulit ko, theophany. Theophany. God's manifestation in a physical form. Nagpahayag, nagmanifest ang Diyos sa buhay ni Peter sa pamamagitan po ng isang anghel. Sino haharang? Haharang ba yung mga gwardiya na yan? Purihin ang Panginoon. Ano po nangyari? At nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan at kusang nabuksan sa kanila at sila ay nagsilabas. Biro nyo yan? Kusang nabuksan yung pintuan at sila po ay nagsilabas nagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. Siyempre, nung alam na ng angel na safe and sound na si Peter, umiwalay na yung anghel. Nawala na yung anghel. Di ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Narinig niyo yun? Verse 11. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, kasi hindi siya makapaniwala. Sabi rito, nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon, divine intervention, ang isang anghel o ang kanyang anghel, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Nakaligtas po si Peter sa kamay ni Herod, hindi natuloy yung pagpatay sa kanya, at hindi nabigyan ng kaluguran para maging masaya yung taong bayan. Kasi yung mga taong bayan, nung time na yun, pag merong pinapapatay si King Herod, natutuwa sila, nagagalak sila. Mga magulang, mga kapatid, hindsight ito sa verse 11, hindsight. Hindsight. To reflect what was happened in our lives and to realize that the Lord has been working on it. To reflect what was happened in our lives and to realize that the Lord has been working on it. Yun yung nangyari sa buhay ni Peter. Napagtanto niya Napagtanto niya, totoo palang lahat, na siya ay malaya na siya ay iniligtas ng Diyos sa kamay ni King Herod, na iniligtas ng Diyos si Peter na maging matuwa, maging masaya. Yung mga taong bayan, naintindihan po ninyo, mga magulang, mga kapatid? Yan ba ay pwede rin mangyari sa atin? Pwede po. Pwede po. Habang tayo ay patuloy sa isa't isa, na taimtim, na mananalangin, maningas na mananalangin sa Diyos, talagang mapagtatanto natin, gumagawa pala, kumikilos pala ang Panginoong Diyos. Hindsight, hindsight approach. Ng Diyos ay gumagawa, ng Diyos ay kumikilos pala sa araw-araw ng ating buhay. As we pray, mga magulang ko at mga kapatid, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Meron pa akong 5 minuto. Dagdagan natin. Number 3. Number 3. Major decisions in life should be made in prayer. Major decisions in life should be made in prayer. Kung meron tayong mga desisyon, mayoryang desisyon, narinig mo yun, Brother Mervin, Brother Robert Cabagnot, kinakailangan gawin natin sa panalangin. Kinakailangan idulog natin sa panalangin. Pag gagawa tayo ng mga desisyon sa buhay. Tama po. Hallelujah. Lord, ano ba gagawin ko? Magtatanong tayo sa Panginoon. Siyempre, lalapit tayo sa Kanya. Hingi tayo ng counsel kay Lord.
Lalapit tayo sa mga lingkod ng Diyos para mapayuhan tayo. O, di ba? Tama po. Para mabigyan tayo ng tamang payo. Huwag kang lalapit sa tao na walang kaalaman sa Word of God. Huwag kang lumapit sa tao na hindi naman marunong magdasal sa Diyos. Hallelujah. O, una sa lahat, anumang decision mo sa buhay. O, di ba? Sister Vivian Bisco, Ate Julie Enriquez, o, Ate Cecil, Ate LB Apilado, purihin ang Panginoon. Naalala ko itong si Ate LB Apilado, yung isa sa mga anak niya magpupunta sa ibang bansa. Nag-message sa akin yan, sabi niya, brother, pwede bang ipag-pray natin itong anak ko? O, purihin ang Panginoon. O, to cut the story short, hallelujah. O, yung anak niya, yung pamilya ng anak niya, yung mag-asawang yaon, na panganay mo ba yon, Ate LB? O, saka yung mga apo niya, nandun na sa ibang bansa. O, salamat kay Lord. O, di ba? Purihin ang Panginoon. Sabi ni Pastora Seni, tama po. O, hallelujah. O, salamat po sa agreement nyo, ha? Mga magulang, mga kapatid. O, di ba? Kailangan yun eh. Alangan namang magde-decide tayo na okay lang. Kahit wala si Lord, kayang-kaya ko to. O, sabi ni Ate LB, pang-tatlo po. Pang-tatlo pala. Kala ko panganay niya yun. O, pangatlo pala. Sa mga anak niya, nandun na yung buong pamilya ng anak niyang pangatlo na ito. Nasa ibang bansa na. O, purihin ang Panginoon. O, kita nyo? Salamat sa Diyos. Di ba? Ano sabi ng Luke chapter 6, 12 to 13? Lucas, open your Bible. 6, talatang 12 hanggang 13. O, sabi po'y ganito. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasa bundok upang manalangin. Si Jesus po ito eh. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ang araw na ay tinawag niya kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12 sa kanila. Purihin ng Panginoon. Na tinawag naman niyang mga apostol. O, bakit siya nagpe-pray? Sa tatay niya, sa ama niya sa langit. O, bakit siya dumudulog? O, gagawa siya ng major decisions dito. Ano gagawin ni Lord Jesus Christ na major decisions dito? Magtatawag siya ng mga alagad. Purihin ng Panginoon. Magtatawag siya ng mga alagad. Okay, si Jesus nga eh. Bago tumawag ng mga alagad, nananalangin sa tatay niya, tayo pa kaya? O, di ba? Alam po ninyo, ang panalangin, pinakamadaling ituro, pero isa sa pinakamahirap gawin. Ang panalangin, pinakamadaling ituro, pero isa sa pinakamahirap gawin. Alam po ba ninyo kung bakit? Kasi prayer is a battle. Bakit? Sapagkat ang panalangin, pakikibaka, pakikipagdigma. Pag nagdarasal tayo, nakikipaglaban tayo eh, nakikipagdigma tayo eh, nakikipagbaka tayo eh. Hallelujah. Naintindihan po ba ninyo? Sister Vivian Bisco, Ate Elizabeth Manlapas, purihin ang Panginoon. Sabi ni Sister Vivian, true po. Oh. Sabi ni Ate Doris, praise God, amen. Oh. Naalala niyo sa Ephesians chapter 6 verses 12 to 17? Oh. Nagbigay ng aral si Saint Paul sa mga taga-Epeso. Oh, kasi tinuturo niya diyan na ang kaaway natin, ang kalaban natin, yung mga principalities, yung mga nasa kalipunan ng kadiliman, yung mga masasamang espiritu, na naglipa na sa mundong ito. Ephesians chapter 6, 12 to 17. So nagturo diyan si Paul na sabi, isuot nyo tong armor of God, yung baluti. 12 to 17. Kasi nga, pakikipagbaka eh, pakikipagdigma, labanan eh. Sabi ni Pastora Seni, totoo po, pagtamag ang taong manalangin. Tama naman. Pagkatamad tayong manalangin, ano ang ipanlalaban natin? Mananalo ba tayo sa kaaway? Hindi tayo mananalo. Pagtamag tayo mag-pray.
Kasi gera ito gera. Spiritually speaking, labanan ito. Ha? Kaaway natin, mga masasamang espiritu. Kaya pagdating sa verse 18, Ephesians chapter 6 verse 18, open your Bible. Di tinuro niya na yung armor of God. Ano nangyari? Pagdating sa verse 18, sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, at pinasasabi rin sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid, ay ganito. Hallelujah. Na, sabi rito, Ephesians 6:18, Epeso 6:18, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Biro nyo yan? Ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. At mangagpuyat. Kita nyo, mangagpuyat. At buong katyagaan. At daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kaya ipag-pray natin ng isa't isa Mangagpuyat tayo. Di ba? Mangagpuyat. Kaya nga sabi ko sa inyo, 4 hours. 4 hours. Hallelujah. Ang ine-extend kong oras. Kulang pa nga sabi ni Paul, mangagpuyat biro nyo yan? Paano tayo mananalo sa laban? Kung tatamad-tamad tayo magdasal, hindi tayo mananalo. Di ba? Kaya kailangan nating gawin ito. Lalo na pagka gagawa tayo ng major decision sa ating buhay. In what manner? Sa pamagitan ng pananalangin. Amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng part 2 at saka part 3. Yung natitirang mga 2 linggo sa buwan ng Oktubre. Mahaba po itong ginawa ko para talaga makapag-extend tayo rito Purihin ang Panginoon sa kaalamang ito. My brothers and sisters in Christ, sa pangalan ni Jesus. So, narito po aking conclusion. Mga magulang ko at mga kapatid, mananalangin tayo sa Diyos upang ang ating mga puso ay mapalitan ng puso ng Diyos. Because prayer is an exchange of heart between man and God. Hallelujah. Prayer is an exchange of heart between man and God. Kaya kung nais nating makasunod sa kalooban ng Diyos, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Dapat magkaroon tayo ng secret or sacred place para kausapin ng Diyos. Ito man ay ating ginagawa sa personal o sa corporate kind of prayer. Amen? And amen. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tama ba yon mga magulang ko at mga kapatid? Palakpakan po natin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Nawa po napagpala kayo sa mga salita na inyo pong narinig sa kapurihan po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin at in general po ang aking pagdarasal. Purihin ang Panginoon plus the mere fact na meron po tayong mga kapatiran na talaga pong para ating pong humihingi ng panalangin para po sa kanila at sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, papatayin ko lang po itong aking tablet para magamit pa ho sa susunod na linggo. Again, magkakaroon tayo ng part 2 at saka part 3. Push. Pray until something happens. Mo lang yan. Push mo lang yan. Hallelujah. Sabi ng ating kapwa pastora o pastor, Happy Pastors Month po. At God bless you po. Likewise po, Pastora Seni. Yan, salamat po sa inyong pagbati. Salamat Brother Elmer at sa inyong mga kapatiran na bumabati po sa abang lingkod na ito. Purihin po ang Panginoon at sa lahat po ng mga lingkod ng Diyos na nagtuturo at nangangaral. Pagbati rin po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin
ang ating mahal na Panginoon. Nabe-bless po ako pag merong mga kapwa ko lingkod, kapwa ko pastor, pastora, na nanonood po sa akin. Nagpapasalamat po sila. Hallelujah. Sabi kanina ni Pastora Seni, karagdagang kaalaman. So salamat po. Talaga nga naman, nagkakaroon tayo ng karagdagang kaalaman pag tayo po ay nanonood, nakikinig ng salita po ng Diyos. Ayan, si Ate Telma, kapurihan ng Diyos, nabasa ko na ulit yung pangalan ni Ate Telma Aganon. Salamat po sa pagbati, Ate Telma Aganon. Hallelujah. Minsan pa, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo at sa iyong mga salita sa subject matter na itinuro po sa amin. Mahal na Panginoon, salamat po sa aral na ito na amin pong dapat isabuhay, dapat isagawa sa aming pang-araw-araw na buhay at pamumuhay sa pangalan ni Jesus. Kaya idinadalangin ko po, ipinagkakatiwala ang lahat ng mga magulang ko at mga kapatid na nanonood po sa akin sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, sa mga kapwa ko mga ngaral, kapwa ko takapagturo ng salita ng Diyos, kapwa ko po lingkod, lahat ng mga kapatiran na nagla-like, nag-share, nagko-comment sa programang ito. Maraming pong salamat, Lord God, na sila po ay tinutugon mo na, pinagpapaala mo na. Ganon din po ang ating FB page na ito sa pamunuan po ng Facebook. Hallelujah! Maraming pong salamat, Lord. Salamat na lumalaganap ang iyong mga salita sa kapurihan mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya naniniwala po kaming lahat na iniuunat mo na, O Diyos, ang iyong mga kamay sa buhay po ng bawat isa sa amin in cures, signs, wonders, and miracles. In the mighty and powerful name of Jesus, nararanasan po, Lord, ang pag-aalis sa anumang mga tanikala ng sakit, ng karamdaman, ng kahirapan, ng kalungkutan, ng kapagalan, mga tanikala ng takot, hallelujah, mga tanikala ng iba't ibang klase ng negativity sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazareth, as we pray, dearest Jesus, para sa isa't isa. Kaya maraming pong salamat sa intervention mo sa aming lahat. Salamat po sa pakikialam mo sa buhay naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, at maraming pong salamat na iyon na pong patuloy na iniligtas, ginagabayan at sinasabahan ang lahat ng mga kapatirang ito, ang lahat ng kasambahay sa pananampalataya na lagi pong nanonood at sumusuporta sa iyong gawain sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, aking ipinagkakatiwala ang buhay, mga anak, mga apo ni Nanay Emmy Cabreros, dyan po sa Estados Unidos, dyan po sa Fairview, sa Payatas, sa Bulacan, at lahat po ng Cabreros families, anuman po sila naroroon, ang pag-iingat mo, gabay mo, patnubay mo, protection mo, maging ang pagbibigay mo ng kagalingan, kalakasan, kasiglahan, kaligtasan ng kanilang mga katawan at buhay ay dumadaloy na po sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Ate G, na kanyang mister at na kanyang buong family, sa buhay po ni Ate P, na kanyang mister at na kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Mila, na kanyang mister at sa kanyang buong family, dyan po sa Canada, sa Caloocan, hallelujah, sa buhay po ni Ate Adele, na kanyang mister at na kanyang buong family, sa buhay po ni Sister Tess, na kanyang anak, ng kanyang apo, ng kanyang mga kapatid, hallelujah,
sa buhay po ni Major Lim, maging ng kanyang may bahay at ng buong pamilya niya, sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, kay Daddy Louie, at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Tita R, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Mami Gloma Nalastas, hallelujah, sa kanyang mga anak, mga apo, sa kanyang mga ateng o dikong. Salamat po Lord sa iyong pagkilos at paggawa sa kanilang mga buhay. Kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Bibian Bisco sa kanyang mister at sa kanyang buong family, maging kay Sister Rebecca, kay Pastora Seni at sa buong family po nila. Hallelujah. At minsan pa sa lahat po ng nanood, makakapanood at nanonood ng programang ito, nagla-like, nagsishare sa programang ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang family. Kay Sister Edlyn, dyan po sa Japan, sa kanyang mister at sa kanyang dalawang anak. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Tess, kay Major Simon Sancho, at sa buong family po nila, at sa mga kaibigan nila, at mga kasama nila sa bahay. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Hallelujah. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa lugar ng Australia, at sa buong family po niya, maging ang family po niya sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, at yung anak niyang si Nonoy na sumasakay po ng barko, at yung anak niyang nurse na nasa England, at sa buong family po niya na nasa Iloilo. Kay Brother Primitivo, dyan po sa mga anak niya, sa mga apo niya, sa kanyang may bahay, at yung kaisa-isang anak niya at apo niya na nasa ibang bansa. Ang iyong pag-iingat, gabay, patnubay ay sumasa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, dyan po sa Estados Unidos, sa kanila pong pamilya, dyan po sa US, sa New York, sa New Jersey, hallelujah, praise the Lord. Yung mga members din po ng family nila na nasa Mexico, nasa London, nasa Leganes, Iloilo, nasa Payatas, nasa Samar. Maraming pong salamat sa iyong pagkilos at paggawa po sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang mister na nasa Qatar, sa kanyang mahal na ina, sa kanyang mga kapatid, at yung mga anak po nila ni Brother Rio. Salamat po sa kalakasan, sa katatagan na binibigay mo po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister May Solweta, salamat po sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa, sa kanyang buhay, kagalingan sa kanyang mga mata, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo, salamat po Lord, at sa kanyang family. Hallelujah. Kay Brother Robert at Sister Sheila Kabagnot, maraming pong salamat na Lord, hari nawang pinirmahan na yung title ng kanilang lote at maipapadala na dito po sa Pilipinas sa lalong madaling panahon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, at binibless mo rin po kanilang mga hanap buhay, mga negosyo, upang sila po ay maging pagpapala sa community, sa ministry, at pamilya na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Lance Jeyus Umali, kagalingan ng kanyang katawan at buhay. Hallelujah. Maging sa aking mga kapatid, kay Sister Rose, kay Brother Jong, maraming pong salamat sa kasiglahan at kalakasan ng kanilang mga katawan at buhay. Maging sa aking mahal na ina, sa lahat ng mga kapatid ko, sa lahat ng mga bayo ko, at sa lahat po ng aking mga pamangkin. Purihin ka Panginoon sa patuloy na pagkakaisa at pagkakasundo-sundo, pagbibigayan, pagmamahalan.
para sa aming lahat, para sa kanilang lahat na nanunod po sa akin. Sa pangalan ni Jesus, maging sa mga taga-Payatas chapter, lahat po ng mga elders po namin dyan, mga kabataan po na pinapaalagaan mo po sa amin, ni Sister Lumen, mga inaalagaan po naming mga kabataan dyan, Lord, sa Payatas, maraming pong salamat sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa, sa kanilang mga buhay, maging sa mga taga-Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, salamat po, Lord, sa tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin, sa mga taga-Tondo chapter, sa mga taga-Leganes, Iloilo chapter, sa mga taga-Lagro community, maraming pong salamat. Sa lahat ng mga taga-Jesus is Wonderful Ministry, sa lahat po ng mga taga-New Life community, sa buhay po ni Ate Viring, maging kay Ate Telma Aganon, salamat po, Lord, sa buhay po ng mga kapatirang ito, na tinutugon mo at sinasagot mo, hindi lamang po sa kanila at maging sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus, maaproba, nawa na po, Lord, ang SSS ng Mr. ni Sister Telma Aganon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, approve na po yan, Ate Telma Aganon, in Jesus' mighty and powerful name. Maging sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, kumari ko, Lord, sa mga nagla-like, minsan pa, nagla-like, nagsishare, nagko-comment upang maging viral ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa buhay po nila na tinugon mo at sinagot mo na in all areas and aspects of their lives. In Jesus' mighty and powerful name. Sa lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship, sa panguna po ni Sister Jessa, at sa bawat pamilya na kanila pong nirerepresentahan. Sa mga katuwang ko po sa social media ministry kay Brother Elmer Paboriques at Sister Nene Pascual, maging sa lola at lolo ni Sister Nene, si Lola Nemi at Lolo Felix Pascual. Salamat po sa iyong pagkilos at sa iyong paggawa sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Maging sa lahat po ng ministeryo, churches, community, ng lahat ng nanonood po sa abang lingkod na ito, maraming rin pong salamat. At sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad na naaabot po ng programang ito at maaabot pa ng programang ito, maraming pong salamat sa iyong pagkilos at sa iyong paggawa, O Diyos, sa bawat pamilyang Pilipino. Maging sa aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, sa lahat po ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, sa lahat po ng nasa gabinete ng Administrasyong Marcos. Lord, patuloy kang magbigay ng karunungan, ng kaalaman sa kanilang lahat, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, upang yaon lamang angkop at nararapat na mangyari at maganap sa aming bansa, sa bawat pamilyang Pilipino, here and abroad, sa pangalan ni Jesus, at lahat po ng kaguluhan sa bawat bansa, sa iba't ibang dako ng mundong ito. I pray, Lord, na ang iyong divine intervention, Lord God, ang iyong divine manifestation, kapayapaan, O Diyos, ay sumasalat ng bansa. Ikaw ang umamagitan, ikaw po ang papagitna, at hari nawang matanggap kanila, O Diyos, yaong mga taong hindi pa kumikilala sa iyo, Panginoon sa Kristo, bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, ma-accept kanila at ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus, makilala kanila ng lubusan, makilala nila ng lubusan ang iyong mga salita, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming Preachers Reunion sa October 23, nagaganapin po dyan sa San Juan, o rather San Jose del Monte,
Diyan po sa Bulacan, Lord, ang aming reunion, preachers reunion, mga kapwa ko lingkod, mga kapwa ko mga ngoral, tagapagturo, mga kapwa ko pastor ng iyong mga salita. Salamat po sa katagumpayan ng reunion namin ito. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. At minsan pa, Lord, nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng mabubuting bagay na ibinigay mo na po sa kanilang lahat, sa aming lahat. I pray, dearest Jesus, na ito po ay magmamanifest. It will happen, it will come to pass sa buhay po ng bawat isa as we push, Lord God. Hallelujah. Itong aming pinag-aralang ito sa buhay po ng bawat isa. O maging kaya Brother Man Langanda, salamat po. Answered prayers ka na. Brother Man Langanda, and minsan pa sa inyo pong lahat. Sa pangalan ni Jesus, all of us are thankful and grateful, dearest Jesus, dahil kami po ay blessed, redeemed, more than conquerors, safe and sound, saved. Hallelujah. Victorious, triumphant, gifted, and most especially all of us are fearfully and wonderfully made by you, O God. At maraming salamat. Kami po ay pinapahalagahan mo. All of us are valued and loved by you, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, thank you for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this, ayon sa iyong salita, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. Kaya, salamat po, Ama, sa lahat ng tugon, sa lahat ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin ito. To God be all the glory, in Jesus' mighty and powerful name, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming pong salamat. Bago po ang lahat, meron po tayong FB page. Mag-follow po kayo, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Meron din po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo po yung notification bell para na-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. Purihin ng Panginoon. Kung gusto nyo pong imbitahan ang abang lingkod na ito, ang mga lingkod sa Jesus Wonderful at sa New Life, mag-message lang po kayo sa amin. Mag-message lang po kayo sa akin. We are willing, I am willing na makarating, makapunta sa inyong mga lugar, churches, community, sa inyong mga tahanan, kahit pa saan yan, kahit pa saan yan. Hallelujah. O sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At minsan pa, mga magulang, mga kapatid, kung gusto po ninyong sumabay sa aming pong corporate prayer na ginagawa po ng mga taga Jesus is Wonderful, ng mga taga New Life Community, kasama ko po ang mga kapwa ko elders at leaders sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, kay Sister G. Hallelujah. Lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship, lahat po ng mga nangangaral, nagtuturo po sa amin sa ministeryo at komunidad na ito. Sabay-sabay po kami nagpe-pray, lahat po ng miyembro. Hallelujah. Sa komunidad na ito, tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat sa pangalan ni Jesus. Okay? So, hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa ating part 2 and part 3. Push mo lang yan. Pray until something happens. Mo lang yan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Narito po, tanggapin ninyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat.